Daang-daang libong Pilipino nakakalat sa buong mundo. Matatagpuan sila sa mahigit 180 bansa sa 7 kontinente. Tinitiis nila ang lungkot na mahiwalay sa kanilang pamilya para makapagbigay ng magandang kinabukasan sa mga mahal sa buhay. Narito na ang programang magpapakita ng tunay na drama ng buhay ng ating mga kababayan sa ibang bansa. At magbibigay impormasyong makakatulong sa bawat Pilipinong nangangarap magtrabaho sa ibayong dagat. Ako po ang inyong kapuso, Rhea Santos. At ako naman ang inyong kapuso, Ivan Mayrina. Makisaya, makiisa. Silipin natin ang buhay ng mga Pinoy Abroad. Malayo man, malapit din, nagbibigay sigla sa damdamin. Sa alaala ng ngiti mo, lumiliwanag ang mundo. Malayo man, malapit din sa'yo. Ibang-iba man ang kultura, ibang-iba man ang paligid. Hindi ito nakapigil sa mahigit 100,000 Pilipino na makapagsapalaran sa bansang tinaguriang Living Museum ng mundo. Sa Italia matatagpuan ang pinakamaraming Pilipino sa kontinente ng Europa. Aking kinilala at inalam ang tagumpay at bigati na kanilang pinagdaanan. Matisod lang ang kaginhawaang inaasam sa buhay. Sa bawat pagbisita sa bansang ito, tila hindi naaalis ang pagnanasang muling bumalik. Paano ba naman? Sa bawat minuto, sa bawat iskinita, sa bawat kalsadang lalakaran mo, may panibagong kasaysayan kang matutuklasan. Sa mga syudad at probinsya ng Italia, hindi nawawala ang museo. Sa hababa naman ang itinakbo ng kanilang kasaysayan, talagang kukulangin sila ng espasyo. Tinaguri ang Living Museum ang Roma dahil nananatili pa ring buhay at nakatayo ang mga alaala ng kasaysayan nito. Ingat na ingat nga ang mga Romano sa pangangalaga ng mga naiwang labi dahil sa hanggang ngayon, meron pa rin silang natutuklasang bago, katulad nito. Ito ang Forum Romanum, ang sinaunang sentro ng commercial, religious, political at legal affairs ng syudad ng Roma. Bagamat pira-piraso na lang ang makikita rito, tila sa kabuuan, maaaninag mo kung anong klaseng buhay meron ang mga tao rito noon. Sabi nga ng UNESCO, 2/3 ng buong historical artistic sites sa buong mundo matatagpuan dito sa Italia. Halos lahat kasi ng mga tanyag na arkitekto, eskultor, pintor, at iba pang manlilikha ng sining ay dito isinilang. Tulad ni Leonardo da Vinci, Michelangelo, Raffaello, Tiziano at Canova. Kung nakikita lang ni Romulus ang syudad na kanyang itinaguyod, mamamangha siya sa naging resulta ng kanilang kasaysayan. Si Romulus ang founding father ng syudad ng Roma. Tinaguri ang isa sa pinakamakapangyarihang imperyo ang nooy Roman Empire. Halos sakupin nito ang buong kontinente ng Europa, ilang bahagi ng Africa at Asia. Ngunit dahil na rin sa madalas na labanan ng mga maliliit na kaharian sa Europa, unti-unting natibag ang Roman Empire. At ang pinakamakapangyarihang imperyo'y naging isang bansa na lamang. Di man sila ang pinakamayamang bansa sa buong mundo sa kasalukuyan. Mayaman naman daw sila sa tradisyon at kultura. Ang Colosseum na yata ang isa sa pinakasikat na simbolo ng bansang ito. Itinayo noong 70 AD at binuksan makalipas ang 10 taon. Nang unang buksan ito, 5,000 wild animals ang pinapatay sa loob ng Colosseo. At hindi lang yun, halos 100 araw tumagal ang palaro at pagdiriwang dito.
Sinasabi nila na kung minsay 100 leyon ang pinapakawalan nila sa isang labanan katunggali ang mga matatapang na gladiators noong unang panahon. Sa lakas daw ng boses ng mga ito, halos manigas na raw sa takot ang mga manonood sa bleachers. Nandito tayo sa Wishing Fountain ng Rome, ang Fontana di Trevi. Ang sabi nila, maghuhulag ka lang ng barya, tapos mag-wish ka, matutupad na raw yung wish mo. Siyempre, ang huhulog ko, yung sariling atin, yung barya ng Pilipinas. Alright? 1, 2, 3. Wish ko makabalik uli ako ng Rome kasi mahal dito eh. Dahil na rin sa romantic ambience ng lugar na ito, halos hindi na mabilang ang pelikulang na-shoot dito. Sabi nga nila, ang mga naguhulog daw ng barya rito ay kung minsan hinihiling ang makakilala ng kanyang magiging kapuso. Pero alam nyo bang hindi lang palamuti ang mga fountain dito? Dahil sa sobrang init pagsapit ng summer, ang mga fountain ang nagsisilbing pampalamig sa mga Italyano. Galing ang tubig na ito sa komplikadong aqueducts o daluyan ng tubig mula pa sa mga bundok, bukal at ilog. Isa ito sa mga naiambag ng Italia sa pagpaplano ng isang maayos na syudad. Mahal man ang halaga ng pagsasaayos ng mahalagang monumento rito. Hindi ito iniinda ng gobyerno dahil mahalaga sa kanila ay mapreserba ang kultura at kasaysayang humubog sa kanilang pagkatao ngayon. Bago pa man ako tumungo ng Palermo sa Sicilia, naglibot muna ako sa Roma at kinilala ang mga Italyano. Iba man ang pamumuhay rito, halos hindi rin nalalayo sa atin ang ugali at kung minsay temperamento nila. Katulad ng mga Pilipino, malaki ang pagpapahalaga ng mga Italyano sa tahanan dahil na rin sa malaking papel na ginagampanan ng mga turo ng simbahan. Para sa kanila, sagrado ang tahanan. Ito ay pahingahan at pampamilya lamang at ang trabaho ay hindi nila dinadala rito. Ciao! Hi, Cheryl! Shermin! Hi, Kleng Kleng! Kaya naman di nakapagtatakang sa buong Europa, ang Italia ang mas pinipiling puntahan ng mga OFW. Mahigit 400,000 Pilipino ang nandirito ngayon. Di pa kasama dyan ang mga undocumented. Di mo tuloy maialis sa kanila ang pagiging makabayan. Sabi nga nila, bago ka maging Italyano, kailangan mo na raw na kilalanin na ikay Siciliano o galing sa probinsya ng Sicilia o Toscano kung ikay nagmula pa sa reyon ng Tuscany. Buongiorno. Buongiorno. I'll have due Amalfi. Amalfi. Due Roma. Have a glass of wine. That's it. That's it. Thank you. Grazie. Kung anumang init ang binubuhos nila sa kanilang pinagmulan, siya ring init na binibigay nila sa kanilang paghahanda ng pagkain. Animoy piyesta tuwing kainan. At tulad ng kanin sa ating mga Pinoy, hindi nawawala ang spaghetti sa hapagkainan ng mga Italyano. Dito sa Italy, matitikman nyo ang iba't ibang klase ng pasta. Pero syempre, ang pinakasikat sa bansang ito ay yung spaghetti. Meron din yan sa Pilipinas. Alam kong alam nyo to. Ito yung mga mahaba at maninipis na noodle. Ito yung spaghetti nila with tomato sauce. Ito yung classic. Huwag kayong magugulat kung hindi matamis ang spaghetti dito. Paano kasi mas gusto nilang babad na babad ito sa kamatis? Buon appetito! At kung pasta at pasta lang ang pag-uusapan, ang mga Italyano raw ang may hawak ng world record sa dami ng nakakain. Ang isang Italyano ay maaaring kumain ng 28 kilograms na pasta sa isang taon, singbigat ng kalahating sako ng bigas.
Sa isang Italian meal, meron silang tinatawag na segundo piatto o second plate. Sa isang kainan, 3 serving ang karaniwang sistema rito. Katumbas nito ay 15 euros o 1,020 pesos. Sa bawat isang euro ay katumbas ng 68 pesos. At kung gusto mong magpadagdag ng isang baso ng wine, 3 euros ang ibabayad mo o 204 pesos. Depende pa yan sa kung anong klase at gaano katanda ang wine na iyong iinumin. Kapag kumakain ng mga Italiano, hindi pwedeng mawala ang wine. Siyempre, saan mo pa matitikman ang pinakamasasarap na wine kundi dito lang. Salute! Para matikman mo yung tunay na sarap ng wine, kailangan lasapin mo ito sa dila mo. Sa pangkalahatan, reasonable naman ang presyo ng mga pagkain dito. Kung hindi ka mapili, malayo na ang mararating ng 10 euros o 680 pesos mo sa isang araw. Kasama na dyan ang dessert at wine, ha? May sistema ang transportasyon dito. Kalimitan, metro train o tram na tulad nito ang maghahatid sa iyo sa iba't ibang lugar sa syudad. Ang isang ticket ay 1 euro lang. Pwede na itong gamitin sa bus at tren sa loob ng 78 minuto. Kung lumagpas ka sa takdang oras, kailangan mo na ulit bumili ng panibago. Pero alam nyo, kung ako sa inyo, maglakad na lang kayo. Total, dito presko ang hangin at malilibang ka pa sa mga makikita mo sa paligid. Sino ba naman ang hindi mamamangha sa paligid ng Vatican City, ang sentro ng Katolisismo? Ito ang pinakamaliit na estado sa buong mundo, tahanan ng buong kaparian. May sariling sistema ng pamumuno, pera, dyaryo, at may sariling passport din ang mga pari rito. Pinaniniwalaan na dito pinaslang si Saint Peter at ang karamihan sa mga martir na Kristiyano noong unang panahon. Ang maliit na city-state na ito'y higit na nakilala nang ideklara si Karol Wojtyła o Pope John Paul II bilang Santo Papa noong 1978. Hanggang sa hirangin ang bagong Santo Papa, si Pope Benedict XVI, na nakita namin nang bisitahin namin ang St. Peter's Square. Noong nakaraang Abril, naging makasaysayan ang lugar na ito nang makiramay ang buong mundo dahil nga sa pagkamatay ni Pope John Paul II. Pero yung lungkot na yon napalitan ng saya nang mahalal na ang bago nating Santo Papa, si Pope Benedict XVI. E questo uno dei tanti testi oranti incastonati nell'Apocalisse. Bagamat mahigit 80% ng populasyon dito ay Katoliko, 30% lang nito ang palasimba. Ganun pa man, masidhi pa rin nilang sinusunod ang tradisyon ng simbahan pagdating sa pangungumunyon, kasalan at pista ng mga santo. Dito sa Vatican, halos nararamdaman mo na ang pagpasok ng summer. Umiinit na sa tanghali at di na gaanong kalamigan sa gabi. Bukod daw sa mga fountain na nakakapawi ng init, may iba pa raw paraan para maging presko ang katawan. Sa mga sikat dito sa Italy, yung gelato. Yun yung sorbetas nila. Buongiorno! You have gelati? Yes. Flavors? Vanilla, chocolate, pistachio. What's good? Everything is good. Everything is good. For camera, for strawberry is good. Strawberry? Strawberry. Strawberry. ¿Cuánto costa? 3. Okay. Nagkalat dito sa Italy yung mga moving carts na nagbebenta ng pizza, tapos may gelati na rin, may mga iba't ibang sandwiches. Kaya naman dito, since malapit tayo sa Vatican, medyo mahal ng konti. Pero kung medyo nung kayo bibili sa malayo-layo, makakamura. €3 times 68.69, no? Mahal-mahal. Wow! Grazie. Prego. Ciao, grazie. Grazie. Prego. Bye. Ciao. Sarap.
Pero may isang bayan dito sa Italia na ang timpla ng klima ay siguradong swak na swak sa mga Pinoy. The City of Sun, yan ang tawag sa Palermo. Sa unang pagkakataon, makikita at makikilala nyo ang bayan ng Palermo sa isla ng Sicilia na bihira lang mabisita. Tara, samahan nyo ako! Ang Palermo ang kapitolyo ng probinsya ng Sicily o Sicilia. Dahil sa lapit nito sa dagat, mas banayad ang klima rito kumpara sa Roma at hilagang bahagi ng Italia. Ang Palermo ay nasa dulong bahagi ng Italia at napapalibutan ito ng karagatan. Malapit na nga ito sa kontinente ng Africa. Sa katunayan, 1 oras lang ito kung sasakay ka ng barko. Naging sentro ito ng impluwensya ng iba't ibang lahi mula Africa at timog bahagi ng Europa. Pero nang daanan ito ng gera, halos masira ang buong syudad. Sa kaguluhang ito, unti-unting umusbong ang mga sindikato rito na nakilala bilang mafia. Napabayaan ang syudad ng Palermo matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Nag-umpisa itong makilala dahil sa mga kontrobersyal na paglilitis ng mga miyembro ng mafia. Pero unti-unti na rin nabago ang imahe ng Palermo dahil na rin sa makulay na kultura na iniwan ng mga Pranses, Ingles, Aleman, Kastila at higit sa lahat, mga Arabong sumakop dito. Minsan na ring naging Arabo ang lingwaheng ginamit sa buong isla ng Sicilia. Ginawa nilang moske ang karamihan sa mga simbahan dito at pinausbong ang ekonomiya. Nang sakupin ng mga Arabo ang Palermo, ginawa nila itong kanilang moske. Pero sa pamamahala ni Emperador Federico II ng Sicily, ginawa niya itong Catholic Church at dito na rin sa loob inilibing ang kanyang mga labi. Pero di rin nagtagal, ang dating independent island na ito'y isinali na rin sa bagong republika ng Italy. Bagamat malayo ang probinsyang ito mula sa sentro ng Italia, tila hindi ito naging hadlang para sa ilang Pinoy na mamuhay rito. Sa katunayan, unti-unti na rin silang umuukit ng sarili nilang republika rito. Sa paglilibot ni Rhea sa Palermo, tila nagulat siya sa hindi nalalayong itsura nito sa Maynila. Little Tondo ang bansag sa mga eskinita rito sa Palermo na halos di na rin nalalayo sa itsura ng Tondo sa Maynila. Samahan niyo kong kilalanin at bisitahin ang lugar na ito. Nang ikuti namin ang Palermo, dito sa basketball court ko nakilala ang karamihan sa ating mga kababayang OFW. Ako po si Rhea. Hello! Kamusta po? Ang saya-saya naman! Ang daming Pilipino pala dito! Ay, tama na! Tiyempong-tiyempo dahil meron pala silang sports fest. Siyempre, menudo. Namimiss ko ang menudo ng lola ko tuloy. Pero bago nila simulan ang kanilang pagtatanghal, inanyayahan muna nila akong makisabay na mananghalian sa kanila. Tamang-tama, tila hinahanap ng sikmura ko ang lutong Pinoy. Ang sarap. Ang sarap ng kilawing kambing. Eh, di ba nga tumingin? Oo. Wow! Caldereta. Meron silang pakbet, fried chicken, syempre kanin. No? Naku, at last nakakita rin tayo ng kanin sa Italy. Ilang araw na ho kami naghahanap ng kanin. Namimiss namin ang kanin ng Pilipinas. Syempre, meron din taste of Italy. May pasta na kasama. Ilang araw din tayo nagtiis sa pasta at sa pizza. May kanin na rin at last. Sa dami ng handa ng mga kababayan natin, halos hindi ako magkanda o gaga. Menudo ba o lechon? Hindi ko papapalit ang kanin. Ay, may bagoong! Kain-kain lang ho. Pasensya na ho sa handa ko. Yun ang kilawing kambing. Eh, pansit. Tila pistang Pinoy ang naabutan ko rito. Sabi nga nila, ganito raw sila kapag nagkikita.
Malayo man sila sa Pinas, sinusubukan nilang dalhin ang mga ugalit tradisyong kanilang kinagisnan. Dito sa distrito ng Borgo, makikita ang tinatawag nilang Little Tondo ng Palermo. Karamihan sa mga naninirahan dito ay mga Pinoy. Hindi nalalayo sa tondo ng Pilipinas, di ba? Sa unang tingin, tila nasa Maynila lang ako. Lahat ng makikita rito, tila magpapaalala nga sa'yo ng tondo. Tingnan mo naman ang itsura, dyan na nagkalat, ang mga tao, halo-halo na dyan, mga bata. Tignan mo na lang yung itsura, mga bahay, mga sa kalsada. Ayan, tinawag na Little Tondo, tignan mo na mga sampay sa labas. Hindi, mas maganda nga yun kahit mauna. Sabi nga nila, mas mura raw ang upa sa lugar na ito kesa sa sentro ng Palermo. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, halos di na iba ang turingan ng magkakapit-bahay na Pinoy rito. Hiraman pa nga raw sila ng patis o mantika. Si presidente namin, mayaman na yan. Si Aling Adelaida, kararating lang mula sa pagbabakasyon sa Pilipinas. Mahigit 1 dekada na siyang kudkod o domestic helper dito sa Italia. Halos napagtapos na niya ang mga anak. Siyempre, andito ang dollar andito ang euro. Noon, lira pa. Pero mas mahirap man dito, mas malaki ang kita. Sa maliit na espasyo ng bahay ni na Aling Adelaida, pilit nilang pinagkakasyang mag-asawa. Ang pangarap na balang araw, makahihingan na rin sila ng maluwag. Hindi na lang po kayo umuwi. Malapit na, pag napetisyon. Napetisyon sa... Ito, pamangkin ko, kung laude. Napetisyon siya ng anak niya. Kung graduate ng college. 2 anak kong pupunta ng Amerika eh. Kaya, mayaman Diyos. Huwag ka mag-alala. Ganito ang kalimitang larawang makikita sa Little Tondo. Upang makatipid, pinaghahatian ang maliliit na espasyo. May maidagdag lang sa ipapadalang tulong sa pamilya. Dadalawa lang po kayo. Sa bahay na ito, mahigit 5 katao ang naghahati. Minsan nga, nilalagyan pa nila ng second floor. Dahil na rin malapit sa isa't isa ang mga Pinoy dito, kung minsan daw, di maiwasang magkaroon ng panibagong relasyon ng ilan sa kanila. If you don't mind, alam naman ho ng mga pamilyang naiwan sa Pilipinas na ganito na yung setup. Medyo nagkakaintindihan na. Medyo. Matagal na rin daw silang nagsasama ng kanyang ka-live-in. Kung nooy tila malungkot silang namumuhay na nag-iisa, mas kumpleto na raw ang buhay ngayon. Kumusta naman ho ang buhay nyo dito? Mahirap? Masaya? Mahirap. Mahirap po. Dahil sa malayo tayo ng kaming bansa eh. Aha. Pero kayo ho, medyo long term na ho ang... Nagtitiis lang kami dito. Napakahirap ng buhay namin dito. Kung nagtatrabaho kayo. Hindi na raw bago ang mga ganitong kwento sa OFW. Mas malapit daw kasi ang tukso, sabi nga ni Eddie at ng kanyang kinakasama. Tanggap raw ng pamilya nila sa Maynila ang kanilang sitwasyon. Wala ka naman doon lagi. Pagsapit ng gabi, lalo kong nakita ang pagkakahawig ng lugar na ito sa Tondo. Matapos ang isang mahabang araw sa trabaho, ito ang kanilang mga kapiling sa hapon. Wala kaming libangan dito pagkakatapos ng trabaho. Hapon, libangan uminom ng kaunti bilang pang alis ng pagod dahil alam mo naman ang hanap buhay namin dito medyo may kahirapan. Yan. Kung di man mga bote ang kanilang katunggali sa lamesa, baraha ang kanilang binabalasa. Sabi nila pastime lang kung minsan, pero nagagawa kung minsan, yung lalo na kung mga piyesta, kung walang trabaho, ganun, kung sunod na araw, may mga sugalang malakas, may mga natatalo ng libo-libo, ganun. Tanging ang mga ito na lang daw ang pumapawi sa pagod nila sa buong araw, bukod sa kanilang pamilya. Dito raw nila kinukuha ang lakas na muling harapin ang pagkukudkod o pangangamuhan sa Italia. Sa bawat OFW na nagpipighati, hindi pa rin nawawala ng mga istoryang makapagbibigay inspirasyon sa atin.
Binansagang Ricky Martin ng Palermo. Hindi Italiano, ngunit isang Pilipino. Ating alamin ang kwento ng katangi-tanging Pinoy, si Arman Corame. Sa unang tingin, isa lang siya sa mga ordinaryong kababayan natin na nakikipagsapalaran sa Italy. Pero ibang-iba ang lagay ni Arman Corame kumpara sa lahat ng mga OFW dito. Star kasi sa Italy si Arman. Puno ang bawat palabas. At karamihan ng mga nanonood sa kanya, mga Italyano. Tulad ng maraming star, puno din ng drama ang buhay ni Arman. 9 na taon pa lang siya nang maulila sa ama at maiwan sa probinsya, kapiling ang kanyang mga lolo habang namamasukan sa Maynila ang kanyang ina. Nanay ko nasa Maynila, katulong lang siya. Tapos grandparents ko, ano lang sila, wala talaga, isang kahig isang tuka, sabihin natin ganun. Nagsakripisyo na lang ako para makapag-aral kasi I was thinking na yung mga pag-aral ako, yun na lang yung aking magiging paraan para ano naman, i-improve naman yung aming buhay. Nagsumikap si Arman sa pag-aaral habang unti-unti niyang nadidiskubre ang galing sa pagkanta. Naipagpapatuloy ko lang doon dahil sumasali ako sa mga contest. Nananalo naman, yun ay nakakatulong sa aking pag-aaral. Hanggang magkaedad si Arman, dala pa rin niya ang hilig sa musika. Kahit nang mag-asawa at magkaanak siya at manirahan ang dalawa sa Italy, patuloy pa rin si Arman sa pagsali sa kung ano-anong singing contest dito sa Pilipinas. 1998 nang sumali si Arman sa Awit Awards at nanalo bilang Best Regional Artist. Ang pagkapanalong ito ang nagbukas ng pinto patungo sa pangarap ni Arman na maging isang singer. Doon na nagsimula. So, from Ilocano songs, nag-transfer ako sa Maynila and then doon ko na na-meet yung mga iba't ibang opportunities hanggang ang pinakaano lang naman sa Maynila is front act singers ng mga ilan nating sikat na singers sa atin. Pero dahil sa pangungulila ni Arman sa kanyang mag-ina na naninirahan na noon sa Italy, nagpasya si Arman na iwan ang mundo ng musika dito at sundan ang asawa at anak. After 5 years, kahit maganda pala yung buhay kung wala yung pamilya, kasi lumaki akong walang pamilya, tapos may maituturing sana akong pamilya, wala rin naman sa piling ko. Every concert, every show, every work, pag uwi ko sa bahay, nag-iisa rin ako. Walang saya. Ciao, bello. Taong 1999 nang mapetisyon si Arman ng kanyang asawang si Susan. Katulad ng maraming nangingibang bayan, hindi handa si Arman sa dinatnan niyang buhay sa Italy. Pagdating ko dito, nag-domestic helper ako for 2 years. Nag-iiyak ako dahil kukudkud ka ng banyo, tapos uutos-utusan ka ng mga employers mo. 2 years yun, tiniis ko for the sake of my wife and my son. Pero dahil na rin sa labis niyang pagmamahal sa musika, hindi niya matalikuran ang pagkanta. Sumali-sali pa rin si Arman sa ilang contest sa sing-along bar sa Palermo. Pero ang contest na Kanta Mare noong year 2000, ang tuluyang nagbalik kay Arman sa kanyang sining. Sumali ako sa isang Metropop of the Philippines dito sa Sicily, yung the most prominent which is Kanta Mare, and I won that. Out of 1,000 singers, kami yon 15 finalists, and ako lang yung yung Filipino, ako lang yung immigrant doon. Tuluyan na ngang nabago ang buhay ni Arman. Mula sa pagiging isang kudkod, isa na siya ngayong sikat na mga awit. Kahit pamilya niya, di rin makapaniwala sa magandang kapalaran. Proud na hindi mo maintindihan, parang masaya na kasi nakikita mo siya na yung mga tao, ina-accept siya na kahit Pilipino, ganon. Proud din sila. Kaya ganon din ang pakiramdam ko. Di essere più bravo ancora, di farsi strada. Opo. Nanay Femi? Dito sa Dasmariñas, Cavite nakatira ang ina ni Arman. Abroad, kumusta po kayo? Si Arman na nagpagawa ng bahay na ito. Siya rin na nagkumpleto ng mga gamit sa bahay ng kanyang mahal na nanay. Dito po ni-record to?
Kung noon kailangan pang mamasukan ni Nanay Femi bilang kasambahay para mabuhay sila ni Armand, ngayon si Armand ang nagsusumikap at nag-aalaga sa kanyang ina para maging maginhawa ang buhay nito. Kaya nang tanungin ko siya kung ano ang gusto niyang iparating kay Armand, hindi nito naiwasang maluha. Sana anak, yung pangarap mo, sana hindi ka magbabago. Lalong-lalo na yung yung mga anak mo. Saka alam mo naman anak, nandito ng nanay mo. Noong araw na dinalaw ko si Armand sa studio, busy siya sa pag-iensayo para sa darating niyang mga concert sa susunod na buwan. Si Armand lang ang iba ang kulay sa grupo, lahat Italiano, pati ang manager niya na siya rin niyang discoverer. What made him decide to invest and to support Armand's passion for singing? Principalmente per la sua persona, per l'umiltà, per la sua generosità che è tantissima, e poi perché ha una grande voce, è un leader, è una star dove dovrebbe stare veramente dove stanno i grossi artisti. Sa ngayon, may solo CD si Armand na nakalabas sa Italy, kasabay ng maraming singing engagements. Mahaba at kung minsay malungkot man ang daang tinahak ni Armand, hindi ito nakapigil sa kanyang mangarap at ito pa rin ang pinakamimithi, ang lumipad na matagumpay sa mundo ng musika. Tunghayang muli ang tunay na drama ng buhay. At mahalagang impormasyong kaugnay ng pagtatrabaho sa ibang bansa. Ako po ang inyong kapuso, Rhea Santos. At ako naman po ang inyong kapuso, Ivan Mayrina. Magandang gabi po sa inyong lahat. At sa bawat Pinoy abroad, mabuhay ka! Ay, ako si Lola mo, Kleng-Kleng! Si Lola Esther! Ano kayo? Hello, San Nicolas, Pangasinan! Ay, Manawa, Pangasinan! Hi, Tulon! Pangasinan! Ciao, Messi! Hi, Kuning! Hindi, Ilocos Norte kami! Pangasinan, Manawa! Hi, Nanay! Bagong baryo! Sarap! Kami,